live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling Martes na bago magpasko, pero para sa mga humahabol sa pamimili o Christmas shopping, doble ingat ha, lalo na kung ang gagamitin ninyong pambayad ay credit card. Sa Quezon City kasi, 4 ang inaresto dahil sangkot umano sa credit card tampering o credit card cloning. Ang modus i-hijack ang mga for delivery ng bagong credit cards. Saka papalitan ng peking cards na galing umano sa junk shop para makapamili ng libre. Nakatutok si John Consulta. Kita sa kuha ng CCTV sa isang mall sa Manila ang pagbili ng isang babae ng isang mamahaling cellphone. Imbis na cash, credit card ang kanyang ginamit na pambili. Yun pala ang ginamit ng babaeng credit card ng ibang kliyente na biglang nagkautang ng 80,000 pesos para sa cellphone na di naman niya binili. Modus nila is a sort of credit card tampering or credit card cloning. Itong ating mga sindikato, umiikot sa mga junk shops, sa iba't ibang lugar, namimili sila ng mga used cards. O kaya, yung mga card na tinapon, kinukuha nila, and then fina-flatten nila ito, ini-erase nila lahat ng information hanggang sa maging blank card siya. Imagine from the bank, yung mga for delivery na mga cards o bank cards. During en route, i-intercept ito ng ating mga sindikato, and then pag nakuha nila yung mga legit na cards, i-shift nila to o papalitan ng mga peking card. So in effect, yung dadalhin ngayon ng courier doon sa mga recipients ng card natin, yung mga clone card na. Rampant ito. Actually, ito yung isa sa mga causes kung bakit marami nangyayaring bank card fraud cases sa Pilipinas. Sa operasyong ito sa Quezon City, naaresto ng NBI ang 4 na suspect, kabilang ang sinasabing gumagamit sa mga clone na credit cards sa mga malls. Isang estado kasi sa on the log ng RA 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Nagkakapat ka mga Na-recover sa suspect ang ilang peking ID at isang item na kanyang binili gamit ang cloned credit card. Di na itinanggi ng suspect ang krimen. Pagkaabot po sa akin ng card, sila na po nagsasabi kung ano po bibilin ko sa mall. Mga cellphone po. Mga laptop po. May 200,000, 100,000. Pagkabili ko po, binibigay ko na po sa kanila. Basta sabi lang po nila sa akin, 10% po yun na mapupunta sa akin. So ito nangyayari, makikita na lang yung may-ari ng card, magtataka, paano nabawasan yung card ko? Paano bumili ako ng ganito? Wala pa naman akong ginagamit. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng suspect na nakakulong ngayon sa NBI. Sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa identity ng suspect, maaaring ipagbigay alam sa NBI Cybercrime Division. Paalala naman ng otoridad, bago itapon ang mga expired na cards, dapat gupitin ang magnetic strip at chip nito upang hindi makompromiso ang inyong mga impormasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.